Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng mapuri ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagpapala sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay ang pagpapatuloy ng ating mga tinatalakay na aralin, serye ng mga aralin mula sa mga aralin ng Ramadan, at ang pamagat po ay ito po ay ika-6 na serye ng ating mga aralin, at ang pamagat po nito ay ang Tauhidullah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, particularly sa Tauhid al-Asma wa Sifat, o di kaya yung mga katangian at mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin sa mga naunang serye na ang Tauhid ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala nahahati sa 3 uri. At nabanggit natin ang una, Tauhid ar-Rububiyyah, at ang pangalawa, Tauhid al-Uluhiyyah. Tauhid ar-Rububiyyah, ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon, at Tauhid al-Uluhiyyah, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos. Ngayon naman po, sa araling ito ay pag-uusapan natin ang Tauhid al-Asma wa Sifat. Ang Tauhid al-Asma wa Sifat, ito po ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian. Ano po ang ibig sabihin ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at ang kanyang mga katangian? Ang ibig sabihin, mga kapatid, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtataglay ng mga pangalan at mga katangian, na ang mga pangalang ito ay para lamang sa kanya, at ang mga katangian ito ay nauukol lamang sa kanya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na kay Allah ang magagandang pangalan. Kaya naman kung kayo ay mananalangin sa Kanya, ay manalangin kayo sa pamamagitan nito. Ang ibig sabihin ng Tauhid al-Asma wa Sifat, ito yung matibay nating paniniwala. Ito ang walang pag-aalinlangan nating paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang mga pangalan at meron siyang mga katangian na matatagpuan natin mula sa Quran at mula sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gaya nga ng mga naunang pamamaraan ng ating mga salaf, ng ating mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga naniwala pagkatapos niya, mga tabi'in at atba'ut tabi'in, na ang paniniwala dito sa mga katangian at mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang atin ding kinakailangan na kunin ay ang pamamaraan na ginawa ng ating mga salafus salih, yung ating mga naunang mga mabubuting, mga pantas at mga huwaran bilang mga Muslim. Ang paniniwala sa Tauhid al-Asma wa Sifat ay kinakailangan wala siyang tinatawag na ta'til. Ang ibig sabihin ng ta'til, ito po ay walang pag-aalis ng walang pag-aalis ng kahulugan. Kaya na kailangan walang tahrif, wala ring pagpapalit ng kahulugan, at wala ring dapat tamthil o wala ring dapat pagkahalintulad sa kahulugan ng mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga katangian. At wala rin dapat tinatawag na takyif. Ang takyif ay ang ibig sabihin nito ang paglalarawan kung papaano ang katangian at mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Ash-Shura, verse 11, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laysa kamithlihi shay'un wa huwas sami'ul basir." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laysa kamithlihi shay'," wala siyang katulad na anumang bagay, wa huwas sami'ul basir. Ngunit at siya ang nakaririnig at nakakikita. Dito sa ayang ito ay itinanggi ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang katulad at wala siyang kahalintulad sa ano paman
mula sa kanyang mga nilikha. At lahat naman tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit siya ang nakaririnig at siya ang nakakikita. Ang kahulugan nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na nagtataglay si Allah subhanahu wa ta'ala ng katangian kagaya ng pandinig, ngunit hindi natin maaaring ikumpara ang pandinig niya sa pandinig ng kanyang mga nilikha. Katulad halimbawa ng pandinig natin, na si Allah ay nakakikita, ngunit hindi natin po pwedeng ikumpara ang kanyang pagkakakita sa kanyang mga nilalang sa ating mga katangian bilang mga tao na tayo rin ay nakakakita. So ito bang ibig sabihin yan? Na hindi natin dapat ilahalin tulad ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga magagandang pangalan sa mga tao. May mga bagay po na dapat nating tandaan sa Tauhid al-Asma wa Sifat, sapagkat ang karamihan po ng mga firqah, karamihan po ng mga nagsikalatang mga ligaw na sekta ngayon ay naligaw sila dahil dito sa usapin na may kinalaman sa pagpapakahulugan sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga katangian. Unang-una po dito dapat nating tandaan sa Tauhid al-Asma wa Sifat, sa magagandang pangalan at mararangal na katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang lahat ng pangalan ni Allah ay tawqifiyah. Anong ibig sabihin ng tawqifiyah? Ang tawqifiyah po, ito po ang ibig sabihin ng hindi natin kukunin ang anumang pangalan o paniniwalaan ang anumang pangalan ni Allah o katangian niya maliban na lamang kung ano ang nasa Sharia o ano ang natagpuan natin mula sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang salita at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin tawqifiyah, hihinto tayo. Kapag hindi natin natagpuan na may nagsasabi, halimbawa, na pangalan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi siya natagpuan sa Quran at hindi siya natagpuan sa sunnah ng Propeta Muhammad, titigil tayo at hindi natin sasabihin na ito ay pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano lang ang nasa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lang po ang ating kukunin. Pangalawang dapat tandaan sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga katangian niya ay hindi po natin dapat kakitaan ng kapintasan. Ibig sabihin na wala pong kapintasan sa lahat ng mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat po ng mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magaganda. Wala pong kapintasan, wala pong pangit sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo pong dapat tandaan sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pag-aarok o pagpipilit na maarok kung ano ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano ito natin kikilalanin, ay hindi po natin dapat na isinasagawa sa ating mga sarili, sapagkat ito po ay labag sa batas natin. Sapagkat gaya nga sabi ni Imam Malik rahimahullah, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi ni Imam Malik rahimahullah, sa sinabi ni Allah, Ar-Rahman alal arshi istawa. Sabi ni Imam Malik na si Allah Ar-Rahman, na si Ar-Rahman ay nasa kanyang trono na nakapaimbabaw, nasa ibabaw ng kanyang trono. Ang sabi ni Imam Malik, ang paimbabaw ay alam natin. Di ba? Ang katangian ng pagpapaimbabaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay alam natin. At ang paniniwala dito ay obligado. At ang pagtatanong hinggil dito ay bid'ah. Di ba? Ang pagtatanong dito ay bid'ah. At ang paglalarawan nito ay hindi po pwede. Kaya naman, kung ano yung ating natagpuan sa Quran at sa Sunnah, mula sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay atin pong itong panghawakan, at ano man ang wala rito ay hindi po natin tatanggapin, sapagkat ang lahat ng mga pangalan ni Allah ay tawqifiyah. So hanggang dito na lamang po, at naway nagdulot po tayo ng kapakinabangan sa ating mga tagapanood, inshallah subhanahu wa ta'ala. Subaybayan niyo po ang kasunod pong serye ng aming mga aralin na ito mula sa aralin ng Ramadan. Hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.